marami nagtatanong sa akin, no, kung bakit ako naging floor director sa One for All for One, saka sa Kalye Serye segment ng Itbulaga. Sa totoo lang, no, hindi talaga floor director yung nakapirma doon sa yung papel ko doon sa walang contract yung pagiging floor director ko doon, no. Ang nakalagay lang talaga sa akin sa contract ay isa akong production assistant at researcher. So siguro mga 2016 or 2013, from studio napunta ako sa inassign ako sa barangay, no, sa One for All. So 2014 ko diyan production assistant. Pero habang tumatagal, no, natututunan ko na lahat ng bagay diyan. At yung floor director that time nagkasakit, si Jerby. So nagka-pneumonia siya noon. At parang ako na yung medyo sunod sa kanya kasi yung ibang production assistant talagang nakakapa na nila yung mga role nila dun sa barangay. So ako naman talagang halos lahat ginagawa ko. Kaya ang ginawa sa akin ay ako yung pinag-headset. So ako na yung parang floor director dun, no. Ngayon, madali lang naman yung nangyari dun kasi ginagawa ko pa din yung pagiging production assistant, pero nadagdagan na siya kasi dahil sa may headset na ako nun, naririnig ko na si Direk Roel, Direk Ding, kaya medyo may mga inutos sila sa akin na kailangan kong gawin, no? Katulad ng mga about sa camera, about sa setup, about sa kung saang lugar gaganapin yung barangay, di ba? So yun, marami akong ginawa doon sa barangay na dinagdag. Marami akong doon dinagdag na talagang hindi kasi ako nag-i-stay lang sa kung ano yung tinuro sa akin, no? So nag-a-add ako doon na medyo ikakaganda rin talaga ng One for All for One sa Kalye Serye. Tapos ayun, dahil sa madami na ako natutunan, ako na talaga yung production assistant doon. At hanggang sa umabot na sa 2014 to 2017, ayan, floor director na ako, no. Pero wala pa rin talagang binibigay sa akin contract na isa na talaga akong legit floor director. Pero alam sa mata ng lahat, alam sa mata ng mga production doon, ng lahat ng mga empleyado, lahat ng mga tao sa paligid, sa barangay, ako yung floor director. So talagang ako yung gumaganap ng mga trabaho ng floor director. At hindi madali ang maging floor director sa isang sa live show kasi mabilisan yan Kailangan mabilis ka mag-isip, kailangan magaling ka may pag-communicate sa lahat ng involved dun sa production kasi isang pagkakamali lang talagang damay-damay na lahat, magsisisihan. Kaya hanggat maaari dapat ginagalingan mo everyday, Monday to Saturday yan, no. So from 7 a.m. or 6 a.m. dapat nagsiset-up ka na hanggang sa live show na alas 12 ng tanghali hanggang matapos hanggang 2:30 p.m. So nakakapagod yan, no. Medyo lang kasi ako na fresh graduate ako nun, kaya hindi ko iniisip kung magkano ba talaga dapat yung bayad sa akin sa pagiging floor director. Talagang parang pakitang gilas ka pa rin dyan everyday kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga desisyon ng mga tao sa taas, no? Kung itataas ka ba o ibababa ka.
Ah, talagang, napakatindi ng, pagiging floor director dun kasi madami kang matututunan kay, Direk Pat, kay, Direk Ruel, kay Direk Ding. Yan yung mga nagturo sa akin eh. At siyempre sa mga experience ko at, hindi naman talaga ako hindi ako, basta-basta nauutusan eh. Kasi iniisip ko din talaga kung ano yung mas best eh, sa ano eh, napamahal na sa akin lahat ng mga tao diyan kaya ah, marunong ako siyang makasama, no. Ang, naging problema lang talaga eh hindi mo masasabi, hindi mo control yung mga tao na may galit din sa'yo, di ba? Kasi siyempre, gusto nilang makuha yung, posisyon na meron ka. Gusto nilang maging ikaw, di ba? So, hindi mo talaga ma, ma, makokontrol kung ano yung mga sinasabi nila behind your back, no? At, basta, pag, gusto mo talaga maging floor director, dapat, galingan mo lang lagi. Kahit na magkamali ka, pagalitan ka ng, boss mo, ng producer, ng director, ng, host, sabihin mo na kung bakit nagkamali, ganyan. Kasi, wala namang perfect eh. Saka, kung magkakamali ka lang naman, medyo lang naman, minimal lang naman yan. Hindi ka naman yung nasa harapan ng camera na bigla ka magmumura, di ba? Yun yung pinaka dyan eh. Yan yung pinaka mali dyan, no? Okay, nagkubad ka, di ba? Sinabi mo na mas magaling yung showtime, no? Mga ganun, no? Pero be humble lang kasi dadating talaga yung time na magiging floor director ka someday eh. Ang mali lang talaga dyan, fresh graduate ako. So, hindi ko alam kung magrereklamo ba ako dahil sa dami ng ginagawa ko tapos ito lang yung sahod ko. Habang yung nakapetics lang, ang lalaki ng sahod. Di ba? So, nasa sa'yo din. Kung mayaman ka siguro, no, pwede mong taasan yung ego mo pero kung medyo mahirap ka lang, katulad ko, mahirap ako nung pumasok ako dyan eh. So, magpapaka-humble ka talaga, kahit tapak-tapakan ka, basta mahal mo yung trabaho mo, gawin mo kasi, bread and butter mo yan eh. Bread and butter ko yan that time eh. Pero nung medyo 5 years na ako, nakapag-isip na ako na parang, medyo may mali na. Medyo parang, hindi na to makatao, no, para sa akin. Kaya tinapos ko lang yung Kali-serye tapos nag-resign na ako kasi may mga tao talaga na hindi marespeto sa kapwa nila, no. Kaya mas gugustuhin mo lang talaga na hindi ka na mag-stay sa isang parang sa akin yan eh. But comfort zone eh, di ba? So gusto ko nga lumabas sa comfort zone ko para ma-experience ko din yung mga dapat pa ma-experience kasi parang na ako dyan eh. Wala na akong natututunan, alam ko na lahat. Tapos medyo hindi na gumaganda yung takbo ng show. At nakita ko na kung gaano kasama yung pagiging mag-work sa isang ganyang industry, no, kasi tutubuan ka talaga ng sungay dyan eh. So ako medyo tinutubuan na ako ng sungay dyan, no, kaya kailangan ko na rin talagang mag-leave kasi toxic, alam mo yan, toxic siya na para bang hindi na tao yun na tingin nyo sa isa't isa, no. Kaya masaya siya sa pagiging masaya siya kasi nag-work ka sa isang sikat na show pero the end of the day alam mo sa sarili mo na putya parang kalokohan, di ba? Pwede ka naman mag-work sa isang office setup na tahimik na kumikita ka ng malaki, hindi toxic, hindi siya
ah, hindi siya, ano siya, safe siya sa health mo kasi ang trabaho ng floor director, no, kung pinapangarap mo talaga yan, no, ano siya, nakakapagod, lakad ka ng lakad, mapapawisan ka dyan, yung utak mo, isip ng isip, tapos talagang mabilis ka dapat mag-isip dyan, para nagbabasketball, tapos ano ka, tutuyuan ka ng pawis, mga ganyan. Kaya ang sakit talaga lagi ng mga floor director, pneumonia, no. Kaya medyo ano na ako niyan, may bronchitis na ako niyan, ubo ko ng ubo. Pero ayoko pa rin umabsent kasi once na umabsent ka niyan, pwede kang mapalitan anytime eh. Pwede may pumalit sa'yo tapos pagbalik mo, wala na, di ba? Wala na yung posisyon na iningit-ingatan mo ng 5 years. So, ano siya, kailangan mo siyang i-maintain, kailangan mo lagi kang healthy. Pero, ang hirap maging healthy sa isang work area na parang hindi siya safe. Okay? Basta hindi siya healthy para sa isang tao, na normal na tao, no. Buti ano ako noon, medyo malakas-lakas ako no, kasi fresh grad ako. Pero ang sakit talaga na tatama talaga sa iyo diyan, no. Pag tumagal ka pneumonia. Kasi yung pinalitan ko talagang sobrang tindi, pumayat siya, ang tagal niya sa hospital, ang laki ng ginastos sa hospital. Pero buti na lang safe na siya, no. Sobrang bait na tao no, ni Jerby, kaya siya yung nagturo sa akin nung production assistant pa ako. Tapos pinapanood ko siya kung ano yung ginagawa niya. Hanggang kaya ko to. Tapos nung medyo, nung na-hospital na siya, ako na yung humawak ng pagiging floor director, sobrang ano na lang sa akin, parang kayang-kaya ko eh. Kung ano lang talaga gagawin mo na lang talaga siyang routine eh. So, yun. May kaibigan pa akong floor director na sa TV5 naman. Namatay siya dahil sa pneumonia rin. Kasi siguro dahil dun siya sa studio naka-assign sa news, natutuyuan siya ng pawis. Saka syempre, kilala ko yun si Erwin Dolera. Kilala ko siya na sobrang sipag nun. Kahit alam ko na kahit hindi niya trabaho, gagawin niya. Sa school namin, sobrang sipag nun. Kaya alam ko na para bang kung pinapangarap mo maging maging floor director someday, no. Mag-isip-isip ka muna kasi hindi siya for life. Kung gusto mo maging director, dadaan ka muna sa pagiging floor director, pero masigip lang, maliit lang ang industriya ng TV show ng entertainment, ng news, media. So kung gusto mo talaga maging director, no, kahit huwag mo nang daanan yung pagiging floor director sa isang TV show, pwede kang gumawa ng short film na ikaw yung nag-produce, o kaya kahit medyo 1 hour or 2 hours film. Kaya mo nang gawin yan, lalo na bili ka lang ng camera, bayaran mo lang yung mga taong gagamitin mo, kahit nga natural light lang, pwede na o kaya bili ka lang ng tagahawak, o kaya bili ka lang ng ilaw, tapos hanap ka ng tagahawak ng ilaw. Madali na lang sa ngayon kasi sobrang lilit na ng mga gadget ngayon, no? Yun, so gawa ka na lang ng movie, ng film, hanggang sa mapansin ka, di ba? Lalo na sa social media, kapag nagpo-post ka dyan ng kahit mga skit lang, di ba, mapapractice ka na dun hanggang sa maging director ka. Kasi kung gusto mong mabilisan, yun ang gawin mo. Pero kung idadaan mo talaga sa isang kung gusto mo talaga sumabak sa TV show, medyo mahirap talaga kasi hindi ka bigla-bigla maging floor director tatanggapin ka muna as a production assistant, researcher. Madali lang yung work na yun, pero swertihan lang din talaga. Kasi ako, naswertihan lang din ako, naging floor director ako
Yung una gustong-gusto ko eh. Ang saya-saya ko kasi nakikita mo yung artista, kahit di mo sila idol, eh medyo nai-starstruck ka pa rin kasi alam mong artista sila eh. Tapos ayun, yun, ako gusto nyo lang talaga maging director, no? Ako kasi, nag-resign ako kasi dahil nga sa sobrang liit ng industry, ang makukuha lang talaga ng TV show dyan, isa, dalawa, tatlo na director. Hihintay mo silang mag-retire. O kaya, hihintay mo silang mag-step down. Pero sobrang tagal nun, baka matanda ka na director pa rin sila. Kaya, lalo na kung hindi ka malakas sa management, no? Ang pipiliin nila, yung medyo close nila, yung nakakatsikahan nila. Pero hindi na sila pumipili na magagaling na ano talaga. Kung sino lang talaga yung close nila, yun yung pinapataas nila yung sahod. Talagang sinasama nila sa mga racket, ganyan. Pero ano siya hindi yun tama para sa isang professional na tao, no? Kaya kung ikaw ay magiging, kung gusto mong maging professional na tao, dapat ang pipiliin mong umangat sa isang posisyon, yung mga talagang masipag, yung gumagawa talaga ng tama sa trabaho, di ba? Yung natatapos na yung trabaho kahit siya lang mag-isa. May araw nga talaga na ako yung floor director, tapos late yung director, late dumating yung artista, umuulan, na-setup ko lahat, nagawa ko lahat. Ako lang mag-isa. Absent yung isang floor director. So, kaya kong i-handle yung isang malaking show ng ako lang. Okay? Kasi siya sobrang galing ko ng time na yun eh. So, yun lang. Nakakamiss lang din talaga yung mga tao dyan sa One for All. Alam ko, nag-aalisan na rin lahat eh. Nagsilipatan na sa iba-ibang mga TV program, TV station. Yung iba talagang nag-retire na. Nakakamiss na yung dalawang director ko kasi sila yung nagturo sa akin eh. Si Direk Rowell Icamin, saka si Direk Ding Bolaños, yun. Talagang sobrang babait na mga yun, no? Nakakalungkot lang kasi sabay silang nawala noong 2016. Ayun, 2016 ata, kung hindi ako nagkakama. 2016 sila parehas nawala sa mundo, no? Pero sobrang babait yan, sobrang gagaling. Maraming tinuro sa akin at alam ko naman na imposible kong makalimutan, no? Yun lang naman guys, no? Good luck sa mga gustong makapasok sa TV industry.